After 10 years, matapos ang napakahabang pagtanggi at pag-iwas ng mga Duterte sa mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, napatunayan po natin kahapon na totoo pala ang mga sinasabi ni Trillanes. Paano pa kaya ito maitatanggi? Partikular nitong si Sara Duterte na sa mga akusasyon ni Trillanes, may mga pumasok na pera sa kanilang mga bangko. Kaugnay po ito ng mga pagtanggap di umano ng pera o dividendo mula po sa illegal na droga. Nakakalungkot lamang isipin mga tol sapagkat sa panahon ni Rodrigo Duterte, ipinakita po nito ang isang modelo na siya po ay laban sa illegal na droga. At dahil po dyan, libo-libo pong mga kababayan po nating Pilipino ang napaslang. Tapos malalaman po natin na totoo talaga yung report ng Quadcom na si Rodrigo Duterte o ang mga Duterte ay Lord of all drug lords. Napaka-disappointing po nung mga itong pagkakataon, ano? Lalong-lalo na sa mga naniniwala sa mga Duterte pero namulat na. Alam niyo, isa pong halimbawa dyan, sana all, no? Si Ramon Tulfo. Inamin niya kahapon na siya po inabudol nitong si Rodrigo Duterte. Pero bago tayo magpatuloy sa mga balita po na ating pag-uusapan, ngayon po ay April 23, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako ng lubos sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share niyo na rin po itong ating live streaming para mabawas-bawasan na po yung mga tatanga-tangang Duterte supporters o baka sakali wala na palang pag-asa ang mga tatanga-tangang DDS. Baka sakali yung mga inuuto po nila ay hindi na po nila mauto pa. Puntahan po natin ngayon ito pong partikular ng mga balita. Katulad po ng pinag-uusapan natin kanina, lumabas na po ang katotohanan. Pero halos sa ikalawang bahagi po yan ng hearing kahapon dahil ang unang nangyari, syempre, yung pagbabasa ng opening statement nito pong si Congresswoman Jinky Luistro. Ngunit bago natin puntahan pa yan, ito pa yung pinakamahalaga ngayon . Talagang sobrang kapal yata ng pagmumuka nito pong Vice Presidente po natin sapagkat sa kabila po ng mga iskandalo na kanya pong kinasasadlakan ngayon, nakuha pa pong magpaalam sa Office of the President para po mag-travel sa iba't ibang bansa. Kahapon, pinayagan po ng Office of the President ang hinihiling na travel clearance nito pong si Sara Duterte. Sabi po dito sa pirmadong sulat ng ating Executive Secretary, in view of the representations made with this office and pursuant to Memorandum Circular number 35 series of 2017, you are hereby authorized to travel, ano-anong mga bansa ito mga tol, to Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from April 23 to May 15, 2026, while on leave of absence at no cost to the government. This supersedes travel authority issued in your favor, if any, for your personal trips to the aforementioned countries from April 23 to May 14, 2026. Ano kayang gagawin dito nitong si Sara Duterte? Babalik pa kaya ito? Malalaman natin. Wala pa naman siyang kaukulang kriminal na kaso dito sa Pilipinas no? Yung dinidinig sa House of Representatives Committee on Justice ay impeachment complaint pa lamang Ang pinaka maximum penalty lang naman noon ay ang pagkakatanggal niya sa pagiging vice presidente at perpetual absolute disqualification if found guilty ng at least how many senators? 17 or 16 senators. Mukhang hindi rin mangyayari yan dahil alam naman natin na siyam na mga senador kampi na sa kanya.
Tapos yung isang senador diyan na ang anak ay si Congressman Leandro Lebiste ay naghayag na siya po ay matagal ng DDS. Ibig sabihin ba nun, kung DDS ang anak, DDS din ang ina? Di naman siguro, pero malalaman natin, ano? Ngayon, puntahan natin yung opening statement o bahagi ng opening statement nito pong si Congresswoman Jinky Luistro. Sa pool dito, si Sara Duterte, mga tol, pakinggan po ninyo. Kung ayaw magsalita ng tao, kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa hearing na ito, we shall therefore enter the territory of forensic truth. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Yun, kaya yun yung malalaman natin mamaya, pero alam na natin yung kahapon. Babalikan lang natin sa mga balita. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Wow! At ang direksyon natin ngayon ay simple, ngunit matibay. We follow the evidence wherever it leads. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihis sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan. Because in the end, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakamalakas ang boses. Hindi kung sino ang pinakamaingay sa labas, kundi kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. As we see it now, the chair right before us, it remains empty. At tila, sanay na po tayo sa tanawing iyan. Ngunit kahit bakante ang upuang iyan, even if that chair remains empty, this room is full of the people's questions. Napakaraming tanong. Mga tanong na sa kabila ng pag-iwas, hindi mawawala. Sa kabila ng pananahimik, hindi maglalaho. Mga tanong na kailanman ay hindi kayang takasan ng bakanteng upuan. Not today. Not anymore. Let the evidence speak. Let the numbers testify. Let the chips fall where they may be. Let us finally resume this hearing. Ano ba ang mga ebidensya? Siyempre, sa balita pong ating rereaksyonan, ito po yung mga matatalakay. Pero pahapyawan na natin kaagad, ano? Yung paglobo po ng yaman nito pong si Sara Duterte, at nakikita nyo po dito sa graph, mula 2007, ang halaga ay 7 million pesos. At sa taong 2024, umabot na po ito ng 88 milyong piso. Sana all. Successful, ano? No? Biruin ninyo, mula 7 million, naging 88 million pesos. Ang trabaho nito, nagsimula sa pagiging vice-presidente. Kung totoo yung chismis na ito'y namasukan sa isang former Associate Justice ng Korte Suprema noon, ilang buwan lang naman yon. At kung may mga negosyo ito, napaka-successful, ano? Kung ang pagbabasihan, ito pong kanyang salin. Pero kaduda-duda po ito eh. Kasi, ang dami pong mga bank transactions sa AMLC report na mukhang hindi po tumutugma sa kanyang salin. At nakakagulat, mula nung 2019 hanggang 2024, wala pong cash on hand or cash on bank
itong si Sara Duterte. Kapani-paniwala ba yon mga tol? Siyempre, napag-uusapan din natin maya-maya yung pinakapasabog po kahapon kung saan ito po yung summary ng mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Kay Sara Duterte, umabot ng 22 million pesos. Kay Rodrigo Duterte, umabot ng 15 million pesos. Kay Sebastian Duterte, umabot ng 51 million pesos. Kay Paulo Duterte, umabot ng 38 million pesos. Kay Hanilet Abansenya, umabot ng 10 million pesos. At kay Abansenya and Kitty Duterte, yung mag-ina, 4 na tigsa 10 milyong piso. Ang total po ay 53 million pesos kasi may mga lampas na numero na hindi ko na lamang po binanggit. Ano? Ang pinaka-grand total sa di umano'y pagtanggap ng mga Dutertes sa isang drug lord ay nagkakahalaga ng 181 million pesos. Grabe. At ito po, randomly selected, pinili kahapon ni Congresswoman Leila de Lima at tinanong sa Anti-Money Laundering Council at kinumpirma ng AMLC na merong mga transaction sa bangko ni Sara Duterte sa mga randomly pick transactions na yan mula sa akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero limitado yung impormasyon kasi ang pinag-uusapan ay transactions lamang, hindi po mismo yung personality. Kaya ang dami pang mga dahilan dito ng mga DDS. Naratibo nila kahapon, simula nung natapos o kinumpirma ng AMLC kung ano-ano na, paninira sa AMLC, ang katwiran nila, katulad ng ilang kongresista kahapon, hindi daw porket lumabas na may mga ganong transaction, totals of billions, ay mali na. O sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Baka kaya namang ipaliwanag ito ni Sara Duterte pagdating po sa Senate trial. Pero, pagka umabot na po ito sa Senate trial, which I believe mangyayari, doon na talaga natin makikita. Kasi umiiwas pa ngayon ang Committee on Justice eh. Baka magkaroon ng technicality ba? Hindi nila sinabpina yung mga bangko. Pero pagdating sa Senate trial, mga bangko isasabpina na. At doon, personalidad na ang pag-uusapan. Kaninong bank account ito? Kay Sara Duterte. Anong petsa nagkaroon ng transactions? Sasabihin po yan ng bank records. Okay? Ngayon, sa lahat ng mga nabalitaan po natin kahapon, salamat naman, meron pong isang sumuporta kay Rodrigo Duterte na umami na po ng kanyang pagkakamali. And may pag-asa pa pala, no? Isang buhay na pag-asa, si Ramon Tulfo. Kasi talagang ipinagtatanggol niya si Rodrigo Duterte, ayaw niya kay Sara, pero ipinagtatanggol niya si Rodrigo Duterte before eh. Kaibigan niya kasing itinuturing si Rodrigo Duterte at talagang tinulungan niya ito sa pangangampanya nung panahon na nagnanais pa lamang itong maging presidente ng Pilipinas. Pero ito na ngayon ang pag-amin ni Ramon Tulfo. Kaya sana marami pang mga Duterte supporters ang magising sa katotohanan. Sabi dito ni Ramon Tulfo 12 hours ago sa kanyang Facebook page, I felt like banging my head against the wall while reading the reports of the AMLC and former Senator Antonio Trillanes. Ganon inilalarawan ni Ramon Tulfo yung kanyang nararamdaman. No? Yung sakit na inuuntog ang sariling ulo sa pader. Ano kaya ang pakiramdam nun? Ano? The reports from Trillanes and AMLC about money flowing into the Duterte family from a suspected drug lord, Sammy Uy, seem too much. Don't believe Trillanes because he could be biased. Totoo naman. No? Ito, real talk sa mga Duterte supporter, huwag niyong paniwalaan si Antonio Trillanes. So be it. Kasi alam naman natin na talagang bias siya against Duterte. Pero,
siguro naman paniwalaan nyo na ang ahensya ng ating gobyerno. Huwag na kayo maniwala sa mga Duterte vloggers na sinisiraan pa ang AMLC. Nakabase po yun sa records. But the Anti-Money Laundering Council's report of money passing through the hands of the Duterte cannot be refuted. The AMLC confirms Trillanes' allegation of dirty big sums of money going in and out of the Dutertes, including Hanilet, the common law wife. Why did I want to bang my head against the wall? Because, ito na ang pinakamahalaga, nabudol daw si Ramon Tulfo. In his words, sabi niya, nabudol ako. Ako yung nag-udyok kay Digong na tumakbo pagka-presidente upang malutas ang problema natin sa droga. At nabudol din kayo dahil binoto nyo siya. Di ako naniniwala noon sa mga balita na tumatanggap ng perang galing sa masama si Digong, lalo na drug money. Gawa-gawa lang ng kanyang mga kalaban, sabi ko pa. Paano nangyari yung samantalang galit na galit siya? Kuno sa mga drug pushers at drug lords. Sabi ko sa sarili ko. But here you are, the smoking gun from AMLC. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung post ni Professor Antonio Contreras. Ito ang katotohanan, mga tol. Isa sa katotohanan. Sabi po ni Professor Antonio Contreras sa kanyang Facebook page. Bakit di ko na makita? Kailangan puntahan natin. Shinare ko yun sa aking timeline. Ito. Wala. I'm sorry Ito. Sabi po dito ni Professor Antonio Contreras, matapos ang lahat ng mga natuklasan natin kahapon, basahin ko na nga lang in English, if after all what was revealed yesterday, you still support the Dutertes, or that you even like them more simply because you didn't like the way Sara was treated, or that you felt inaapi na siya, then let me put it bluntly. You are the reason why corruption persists. You are part of the problem. Totoo po itong sinasabi ni Professor Contreras. Bahagi ka na talaga ng problema. Sa kabila ng lahat na nalaman po natin kahapon, susuportahan mo pa rin si Sara Duterte dahil feeling mo hindi siya tinatrato ng maayos, inaapi siya. Aba, mag-isip-isip kayo. Sabi nga po ni Congressman Gary Alejano, puntahan natin itong post niya. At last, after a decade of denial and evasion, the truth is finally coming to light. The narrative that the Dutertes were simple or without wealth is unraveling. Credit is due to Antonio Trillanes IV for his persistence, courage, and refusal to back down. Today, that stand is being vindicated. Napatunayan na nagsasabi ng totoo si Trillanes. But beyond vindication lies a more disturbing question. Saan nanggaling ang pera? In the midst of the so-called war on drugs, where thousands of lives were lost, allegations now point to funds linked to a known drug figure. Kung totoo, napakabigat nito. This is not just about wealth. It is about accountability, justice, and truth. Huwag natin kalimutan, libo-libong mga kababayan po nating Pilipino ang napatay sa war on drugs. Kung galit kayo sa mga pusher at addict, maawa kayo doon sa mga nadamay na mga inosente. Kung bakit wala ito sa SALN, lalong dapat sagutin. Panahon na para magising. Hindi dapat tayo patuloy na nagpabulag, nagpasayaw sa kamay ng kahit sinong leader. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nakikita sa paghahanap ng katotohanan,
kahit gaano ito kahirap tanggapin. Ngayon, puntahan na po natin ang balita. Kaugnay po ng mga pinag-usapan natin na yan. Umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing na kaduda-duda o kaya na may masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Ayon mismo yan sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, ang ahensyang nagsisigurong hindi nagagamit sa ilegal na paraan ang mga transaksyon sa mga bangko. Tino na naman ng mga kongresista ang laki ng mga transaksyong hindi umano tugma sa mga dineklarang yaman ng bise, gayon din ang hindi niya pagdeklara sa hawak niyang pera at pera sa bangko. Nakatutok live si Tina Nakatutok. Tina! Mel Emil Vicky sa umunay unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte tumutol ang hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Pangunahing sinuri ng komite ang mga SAL ng bise at ang mga transaksyon sa bangko na tinatawag na covered o yung may halagang 500,000 pesos pati na suspicious transactions. First of all, let me state on record that Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice, lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito ng kabuuang halaga na 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion naman sa account ni Carpio. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions. Ito po yung particulars mga tol, oh. No? Number of covered transactions, mapapakinggan nyo naman sa balita mamaya kung ano yung covered transactions saka suspicious transaction, pero ipinaliwanag na po natin yan makailang beses dito po sa ating programa. Kay Sara Duterte, 313 ang CTR. Kay Manasseh Carpio, 317. Ang total ng mag-asawa, 630. Ang number of suspicious transactions or STR kay Sara Duterte ay 17. Kay Manasseh Carpio, 16. Ang total ng dalawa sa STR ay 33. But take note mga tola, ang pinag-uusapan pa lamang natin dito, yung nireport sa AMLC. Wala pa rito yung mga hindi na i-report. Kasi kung isasama yung mga hindi na i-report, which is makikita natin sa mga bank records yan, soon, pagdating sa Senate trial, lalaki pa itong pinag-uusapan natin figures. Yung mga 100,000, 250,000, 300,000 na hindi po kahinahinala, hindi kasama rito yon. Pero, balikan natin ito. Ang total amount involved ay 3.7 billion pesos. Kay Manasseh Carpio, 2.9 billion pesos. Ang total, 6.7 billion pesos. Inflow, outflow. Ibig sabihin ng inflow, pumasok. Nilabas, outflow. Ang laking halaga nung natira. Nasa billion pa rin. Yun ang gusto nating makita. Kasi pinalalabas po ng mga Duterte at supporters nila na pangkaraniwan lamang ang buhay ng mga Duterte, hindi sila mayaman. Pero secret billionaire pala. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan, tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente, hindi tugma sa financial capacity ng kliyente ang transaksyon, o pagkakaugnay sa iligal na aktibidad. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and AMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers.
Ayon sa AMLAC, Narinig ninyo yun, mga tol? Kaya maling-mali po yung paninira ng mga Duterte supporter eh. Katulad nila Lorraine Badoy, yung Boss Dada ba yun, si Nabanat Bay, itong si Harry Roque, si Mike Defensor. Sinisiraan nila ang AMLC. Hindi po yun totoo. Nagsasalita ang AMLC hindi dahil sa personalidad, kung hindi sa mga records of transaction. No? Itong mga transaction records po na ito, hindi nagsisinungaling ang mga ito. Kahit sino po sa atin. Ako nga, isang halimbawa, may record sa AMLC eh. Kasi bakit? Nung malakas pa yung Facebook, ang lakas magbigay ng pasahod sa mga content creator, twice sumahod po ako ng mahigit sa kalahating milyon. Ang dami kong mga nabayarang utang. No? Yung mga previous ko talagang mga problemang pinansyal, nakatulong sa akin yung napaka-laking suporta na natamo ko sa Facebook that time. Tumawag sa akin ng bangko. Pinag-explain ako. Kasi, ang bangko obligated na mag-report sa AMLC kapag may mga ganong transaction na nangyari sa loob ng isang araw. Ang tawag doon, covered transactions. Di ba mga tol? Tinanong ba kung anong pangalan ko? Hindi, walang nakaalam kung hindi ako ngay maliban sa sinasabi ko sa inyo ngayon. Kasi hindi yung personalidad ang pinag-uusapan doon sa record. Kung hindi transactions. Kaya, yung pagpapalabas ng mga Duterte supporter ng paninira laban po dito sa mga miyembro ng AMLC, particular doon sa Executive Director na si Benaventura, Attorney Benaventura kahapon, dinidiscredit nila ito dahil bagong appointed lamang daw po. Kahit sino ang nakaupo dyan, bagong appointed man o hindi, records ang pinag-uusapan, hindi po personalidad. Records of transaction ng bangko ni Sara Duterte. Yon ang pinag-uusapan, hindi dahil si Sara Duterte. Kung nataon na ibang personalidad ang gumawa nun at subject ng inquiry, pag-uusapan din ng transaction records. Pero mabahala kayo mga Duterteng supporter na mga tatanga-tanga kapag ito'y umabot na sa Senado. Kasi sa Senado, bank records na mismo ni Sara Duterte ang bubuklatin. At mukhang hindi nyo yan mapipigilan. Ngayon nga, tinatangka ninyo, 4 na petisyon sa Korte Suprema. Hindi napigilan eh. Nakapending lamang. Kahit nag-iingay kayo dito sa balita, mababanggit mamaya. halos lahat ng nireport na transaksyon sa kanila ay milyong-milyong piso ang halaga. Pero puna ng isang miyembro ng House Committee on Justice, hindi nagtutugma sa salin ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong Vice Mayor pa siya ng Davao. Nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth ni Duterte. Pero ang slot transactions na dumaan sa kanyang bank accounts, umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa mga flood transaction naman na dumaan sa account ni Attorney Manasseh Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnayan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Bukod sa di raw pagkakatugma ng net worth ng vice-presidente sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, may isa pang napuna ang ilang miyembro ng House Justice Committee sa mga salin ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand. Maniniwala ba kayo dyan mga tol? Ha? Ako, nung pulis ako, kahit bound ako sa utang, meron ako nakadeklarang cash on hand eh. 5,000, 10,000. Pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, 50,000 eh. Kasi nanggaling sa loan, diniposit ko sa bangko. O, kinalauna, napatalo ko sa sabong.
Nakakatawa lang yung mga pangyayari at nakakalungkot kasi talagang matindi pagsubok sa buhay ko noong mga panahon na yon. Pero ang pinupunto ko, kahit ordinaryong empleyado ka na sa gobyerno, once you have submitted your SALN, dapat sinusunod mo. Kung may pera ka sa bangko, ilagay mo. Ang nakikita ko dito mga tol, masyadong tiwala si Sara Duterte na hindi magkakahalukatan. Pero ito yung kasabihan na lahat ng kasamaan may katapusan. Ang mga lihim nabubunyag. Oh, nasa kapangyarihan sila. 2016 hanggang 2022. Sinimulan niya yung pang-aabuso niya sa SALN 2019. Kasi untouchable talaga mga Duterte. Oh. Tapos akala nila by 2022, makokontrol pa rin nila gobyerno dahil nakipagkasundo sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Pala may plano na after 2 years, pabababain, patatalsikin si PBBM para maupo si Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang, ayahay kumbaga. Nagkamali sila. Hindi nila na-assess kagad. Ang tingin ko nga dito, mga tol, politically speaking, nagsisisi itong mga Duterte kung bakit hindi tumakbo sa pagka-presidente si Sara Duterte noong 2022. Kasi kung tumakbo ito noon, matindi ang magiging laban talaga. Coast to coast ang magiging laban ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Sara Duterte at ni Leni Robredo. Hindi natin sure kung talagang mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa biases natin, naniniwala tayong maipapanalo natin si PBBM. Diba? Pero siyempre, malakas din si Leni Robredo. Malakas din si Sara Duterte. Oh, kaya who knows what happened kung nangyaring tumakbo ito si Sara Duterte. Pero dahil sa kagahamanan ng mga ito sa posisyon, gumawa sila ng estratehiya at taktika na nag-backfire sa kanila. O takbo ka lang sa pagka-vice presidente, o relax ka lang kasi pag tumakbo ka ng pagka-presidente, 6 na taon ka lang manunungkulan eh. Kapag ka tumakbo ka ng pagka-vice presidente, almost 10 years kang manunungkulan. Gloria Macapagal 2.0. Hindi nangyari. O ngayon, ito ang resulta. Lihim na bunyag, kasamaan may katapusan. At sana mapanagot ang dapat managot dito mga tol. Hindi lamang sa pagkakatanggal sa vice presidente, which is parang malabong mangyari, pero tamang pagkakaso sa mga opisyales ng gobyerno katulad ni Sara Duterte at ng mga kasabwat niya sa Office of the Ombudsman. Yan ang aabangan natin kinalaunan. And in banks sa kanyang SALN. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng BICE sa mga taong iyon. Halimbawa, noong 2019, kung kailan walang idineklarang cash on hand and in banks ang BICE, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Ang ilan daw sa mga account na ito, aktibo pa. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi. Nag-deposit si Congressman Percy Sendanya doon sa joint bank account. Ginawa din po natin dito yan. 1 taon na mahigit ang nakakalipas. Kung natatandaan ninyo, ginamit ko yung BPI online account ko. Nag-send ako ng piso. Pumasok. Pumasok. Pagka BPI to BPI kasi, walang charge. Pumasok yung account. Ano ang ibig sabihin? Yung amount. Ano ang ibig sabihin nun? Active yung account nung mga panahon na yon. At hanggang ngayon, active yung account kasi nakapag-deposito pa si Congressman Sendanya. Nagalaw ko yung camera, sorry.
lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Pero si Congressman Paulo Marcoleta, kunestyon ang pagpapasabina sa mga naturang SALN. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And Eto na naman si Congressman Marco Damus or Premonition. Nagpapatawa na naman. Napaka-grabe na yung pangyayari dito kay Congressman Paulo Marcoleta eh. No? Nakakahiya na talaga kung tutuusin. DDS na lang ang pumupuri sa kanya pero sobrang nakakahiya. Hindi ko alam kung siya ba talaga ay ignorant sa rules o nagpapakatanga lamang dahil sinusuportahan niya si Sara Duterte. Biruin mo, ang linaw-linaw doon po sa reklamo ng mga complainants na naka-attach yung mga pinag-uusapan na reklamo o ebidensyas. Ito nga po yung SALN. Tapos palalabasin niya dito sa kanyang manifestation na ginagawa niyang clarificatory questions or question which is bawal sa isang hindi miyembro ng Committee on Justice. Kaya pahiya ulit siya kay Congresswoman Jinky Luistro dahil hindi kinakailangang sagutin ang isang manifestation. But going back kay Congressman Benny Abante, yun, binara siya. No? Yung manifestation na to ni Marcoleta na sinasabing hindi daw naka-attach yung SALN, barado siya kay Congressman Bienvenido Abante. using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Tameme dyan eh. Natameme si Marcoleta eh. Culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Grabe, no? Talagang ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Pero hindi naman lahat DDS eh. Kung tutuusin, ang majority ng mga Pilipino ayaw sa mga Duterte. No? Kaso lang, may mga DDS na pilit tinatanga ng mga katulad nitong si Marcoleta. Sinasabi niya lang, mga mahalaga daw narinig ng taong bayan. Oo, narinig. Dalawang persepsyon ang nangyayari. Sa mga DDS, parang bayani ka kasi tatanga-tanga sila. Pero sa mga matitino ang utak at tinitingnan ang tama kung ano yung nasa rules at nasa batas, katawa-tawa ka, Congressman Marcoleta. Rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. Naniniwala ako dyan kay Congresswoman Jinky Luistro. Kasi malinaw naman mga tol. No? Ang nagsasalita, AMLC. Ang pinag-uusapan, hindi naman yung bank records, kung hindi transaction records. Happen to be na bank transaction ni Sara Duterte. Pero, hindi po yun ang usapin eh. Pero darating din sa punto na yon. Excited na nga ako dyan, sa totoo lang mga tol. Ang usapin, yung regular na sistema na naaayon po sa batas, sa rules, na kapag ka meron pong mga transaction, kung sino man ang involved dito, walang pakialam ang AMLC. Ang pakialam nila, yung transaction at amount involved. Dahil ito ay sinasabi sa batas,
covered or suspicious transactions. Patuloy po natin pakinggan ang balita. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Humingi rin ng paglilinaw ang iba pang mababatas sa mga sinabi ng AMLAC. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, it doesn't billion. Does it mean na Tingnan niyo yung panggagaslight ng mga kongresista, katulad ni Bong Suntay na isang bastos, at ng mga Duterte supporter vlogger. No? Pilit nilang pinalalabas na porkit may mga ganyan transaction, hindi ibig sabihin gumawa na ng mali si Sara Duterte. O sige, bigay natin yung benefit of the doubt sa kanila. Pero, let Sara Duterte explain. Ganun lang kasimple yun. Ayaw niya mag-explain eh. Paano niya ipapaliwanag na yung SALN niya walang cash on hand? Yung SALN niya, ang pinakamalaking yaman niya, 88 million pesos. Saan ang galing? Yung mga transaction sa kanyang bangko. Ano yun? Merong isang magaling na tao, nagdeposito, tapos winidraw? Nagdeposito, tapos winidraw? Once deposited yon sa account niya, ang tanging makakapag-withdraw lamang nito si Sara Duterte o kaya ang kanyang asawa. O kaya si Rodrigo Duterte sa joint account nila ng kanyang ama. Yun ang mga nakakapagtaka at mga katanungan na dapat sinasagot. Huwag niyong palabasin na anghel si Sara Duterte dahil ang pinag-uusapan lamang mga figures at hindi porkit umabot ng billions wala siyang ginawang masama. Ang burden ngayon para patunayan na wala siyang kasalanan sa puntong ito, sa mata ng publiko, nagre-rest na kay Sara. Although sa mata ng batas, siyempre, prosecutorial power yan. Ang mangyayari dyan, eventually, ang Kongreso, acting as prosecutor, patutunayan na ang mga transactions na yan ay illegal. Katulad sa mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasi ganun lumalabas. Pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Barado tuloy si Marcoleta no? Manifestation nga eh. Hindi mo pwedeng hinga ng sagot. Kasi si Marcoleta mga tol, alam naman natin dahil nakatutok tayo dyan sa mga hearing, hindi po yan member ng committee eh. Nagtataka nga tayo bakit sa lahat ng committee diyan po siya concern eh. O, alam nyo na kung ano ang sagot, di ba? Hindi ulit dumalo si Vice President Duterte sa hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Sakaling matapos na ng komite yung pagtalakay sa issue ng umano'y unexplained wealth ng bise, yung issue naman ng banta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez ang tututukan sa susunod na hearing sa April 29. O, exciting din yan kasi ang hirap din itanggi niyan mga tol. Dahil kitang-kita naman natin sa video na kumalat sa social media during live stream nitong si Sara Duterte noong November 23, 2024 na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating Pangulo ni First Lady Liza Marcos at former Speaker Martin Romualdez. By the way, additional information lang to, segue ng bahagya. Ang Sandigan Bayan ay naglabas po ng precautionary hold departure order laban kay Congressman Martin Romualdez. Ang ibig sabihin nun, hindi na po siya pwedeng lumabas ng bansa maliban kung papayagan po ng korte. No? Kasi nag-issue korte, ex parte proceedings yun eh. Ngayon, may mga supporter si Congressman Martin Romualdez
Isa ako doon, pero hindi ko kine-question at hindi ko sinasabing selective ang justice. Kasi nabasa ko lamang sa title ng isang supporter ni Martin Romualdez. Kilala nyo naman, marahil kung sino siya, si Kaki Raki. Nagsulat siya ng selective justice. I do not believe na selective justice ang nangyayari. Sa paghahanap ng pananagutan, huwag tayong magtago dahil lamang sinusuportahan natin ng isang tao. Ako, mas gusto kong harapin ni Congressman Martin Romualdez ang mga akusasyon na yan sa proper forum. Umakyat sa korte. Once and for all, kung wala siyang kasalanan, malinis po ito. Katulad ng pagharap ni Leila de Lima sa mga akusasyon na gawa-gawa sa kanya ng mga Duterte noong mga panahong nanunungkulan ang mga Duterte. Ganun lang naman yun. No? Pero malayo yan sa pinag-uusapan natin, kaya balik po tayo dito. In a separate live streaming, pwede natin talakayin yan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Ayon po sa defense team ni Vice President Sara Duterte, minonitor nila ang impeachment proceedings ngayong araw, pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng Nag-iisip pa. mensahe ang GMA News sa Vice Nag-iisip pa siguro kung ano pinakamabisang dahilan. Wala na eh. Kung ako abogado ni Sara Duterte, kahit anong galing mo sigurong abogado, ang hirap pangatwiranan po nito. Grabing kasinungalingan na ang sasabihin mo sa publiko kapag itinanggi mo pa. Kasi ganito lang yan, kahit sinong makakadebate natin dito, regardless, kahit abogado eh. Napakasimple lang ang tatanungin ko sa mga tao na yan eh. Naniniwala ka ba sa batas na AMLA, yung Anti-Money Laundering Act? Bilang abogado, naniniwala ka ba dyan? Bilang abogado, ang nakatalaga ba sa batas ay ganito, na ang covered transactions at suspicious transactions ay ganito? Siyempre, ang sagot niya, naaayon sa batas. Naniniwala ka ba ngayon na ang ginagawa ng AMLC ay naaayon sa batas? Siyempre, ang sagot niyan, oo. Naniniwala ka ba na ang mga binanggit na figures ay totoo ayon sa report ng AMLC? Hindi nila pwedeng sabihin na hindi totoo. Kaya doon pa lamang, mahuhuli. Ang hirap mga tuwiran dito, mga tol. Sa totoo lang, napakahirap pangatwiranan ngayon ang mga revelasyon na nangyari kahapon sa Committee on Justice hearing. si Presidente, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Kabilang naman ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa ipinrotesta ng mga Duterte supporters sa Korte Suprema. Ito ang mga bahagi ng problema, no? Itong mga tao po na ito. Harap-harapan ng sinasampal ng katotohanan, Duterte pa rin. Kaya nangaasar na lang ako kahapon sa Facebook ko eh. Grabe paninira kay Sara Duterte, Duterte pa rin. May mga tatanga-tangang DDS, biglang umayon sa akin. Naku ng teteng, oo nga, grabe paninira kay Sara Duterte. Nakita ko dun sa mga page ko. Nangaasar na ako, satire na yon. Ganun kababaw ang utak ng mga to. Pero ang totoo, bahagi sila ng problema. Kasi tinotolerate nila yung mali. Hinahanapan nila ng pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at kung sino-sino pang taong gobyerno. Pero pagdating kay Sara Duterte, bulag sila. Anghel sila. Anghel si Sara Duterte para sa kanila. Walang kasalanan si Sara Duterte. Ganito na lang. Sabay-sabay tayong maghanap ng pananagutan. Kung may akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, gawin ninyo, mga nag-aakusa sa pamamagitan ng proper channel. Impeachment. Pero, since na-dismiss yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, merong 1-year bar rule na umiiral. Makakapag-file kayo muli ng impeachment, February 2027 na. O kaya naman, kung talagang naniniwala kayo na si Pangulong Bongbong Marcos ay may kasalanan, kung magiging presidente si Sara Duterte, sige, habulin ninyo. Ganun lang naman yun. Gantihan lang naman ang nangyayari sa Pilipinas eh. Pero sa ngayon, kami naman, naghahanap ng pananagutan partikular sa sinusuportahan ninyo na pinupuno ngayon ng mga ebidensya laban sa kanya. Glaring, no? Talagang, kumbaga, malakas pa sa sikat ng araw ang mga nakita po nating ebidensya kahapon. Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro,
mga dokumento, mga ebidensya. Di ba doon sa opening statement na pinakinggan ko sa inyo kanina? Yon, hindi na yon magsisinungaling. Parang ang nagsabi pala nun si Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. O, balik po tayo rito sa mga tatanga-tangang DDS po na ito. I do not know kung ito po itong mga tao na ito, mga tol, sa totoo lang. Pera kaya nila ginagastos nila rito? Ha? Tanong ko yan, lihitin mo. Itong mga tao na ito, katulad ng tarpaulin, pera kaya nila ang ginagastos nila rito? Pamasahin nila? O kung anumang gastos para lamang makapunta dyan sa Korte Suprema? O merong nagpopondo sa kanila? Sasayangin mo yung oras mo. Imbis na nandoon ka sa pamilya mo, kasama mo sila, imbis na naghahanap buhay ka, kumikita ka ng pera, nandito ka, sumisigaw, na alam mo naman, hindi ka mapagbibigyan. Ano ba nangyari? Pinagbigyan ba sila ng Korte Suprema? Di ba? Hindi naman. Double whammy nga kahapon ang nangyari. Bakit? Although ang focus natin nasa impeachment, pero kahapon, rejected lahat ng apila. On the other hand, nitong si Rodrigo Duterte, talo na naman si Rodrigo Duterte. Pero merong siguradong panalo, si Atty. Nicolas Kopman. Kasi di umano, binabayaran ng 125 million pesos kada buwan. Kahit talo, panalo si Nicolas Kopman. Ang tanong, saan ang gagaling ang perang ipinambabayad ng mga Duterte kay Nicolas Kopman? Ngayon, sa mga nalalaman po nating revelasyon at mga ebidensyang inilalatag sa harapan ng publiko, mukhang sinasagot na nito ang katanungan na yan. Bukod dyan, hinimok din nila ang mataas na hukuman na desisyonan na ang petisyong habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung pisikal na pagharap kay Duterte sa lokal na korte sa pamamagitan ng pagpapauwi sa kanya mula the Netherlands. Paniwala nila, buhay ang sistemang legal sa bansa, kaya dito siya dapat litisin imbes na sa International Criminal Court. Mahigit 180 milyong piso ang tinanggap umano ng pamilya Duterte mula po sa isang umano'y drug lord. Ayon po yan sa isinuwalat ni dating Senador Antonio Trillanes sa House Justice Committee. Ikinumpara naman ng Anti-Money Laundering Council ang mga transaksyong binanggit ni Trillanes sa record nila. Ang resulta sa live na pagtuto ni Ian Cruz. Yes, Emil, kinumpirma nga ng Anti-Money Laundering Council na 18 malalaking bank transactions ng mga miyembro ng pamilya Duterte ang sinabi rin at inulat din ng mga bangko sa kanila. The respondent Vice President. Sa pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa House Justice Committee, kaugnay sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte, inilahad ni Trillanes na mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang pera pumasok sa joint account ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magit 111 million pesos man daw ang pumasok sa joint account ng Vice President at asawang si Attorney Manasseh Carpio hanggang noong April 2016. May total na 181 million pesos man daw ang magkakahiwalay na bank account ng bise, mga kapatid na sina Paulo at Sebastian at ng tatay niya at partner nitong si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Mula raw ito sa kilalang drug lord na si Samuel o Sammy Uy. Lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay Pakinggan natin ng buo ang ang mensahe, ang statement na yan na pinanumpaan nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula
kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Madam Chair, may I ask clarificatory questions from former Senator Antonio? You may proceed, Honorable De Lima. Senator Trillanes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Nandito po kayo dahil sa subpoena na inisyu sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. At kayo po ay magbibigay ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Pwede po bang i-produce ninyo? Nandiyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sonny Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before the start of the hearing. With that, we know the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit nyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala nyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit sa committee secretary, Your Honor. We know as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo ho bang basahin ang affidavit nyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor. Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sonny Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. Salamat po. Ako po si Antonio Sonny Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal. Singit lang ako mga tol. Nangihinayang ako ngayon kay dating Senador Trillanes kasi very vocal siya ngayon na sabihin na hindi na siya tatakbo sa politika sa 2028. Pero sana magbago. After all, maaga pa naman. 2026 pa lamang ngayon. Sana magbago ang isipan ni dating Senador Trillanes at muli siyang tumakbo sa pagkasenador. Wag na sa pagkaalkalde. Pagkasenador na. At tingin ko mananalo si Trillanes kasi ang hindi na lamang po boboto dito mga tol sa totoo lang, mga DDS. Pero ako naniniwala ako na even ang mga PBBM supporter, I do not know kayong mga loyalista kung iboboto nyo siya. But definitely ang mga dilaw at kakamping boboto sa kanya. Pag nagsama yan, dilaw, pink, PBBM supporter and perhaps kayong